magandang gabi mga friend. Diyan, nagulat ako rito Matagal ko nang inaano si Aimee, mukhang hindi ko nakikita kako. Yung si Aimee na baba, ni ang kapatid ni Bongbong, ni PBBM. Ano ba talaga ate? Totoo ba yung sinasabi mo ate? Sabi dito mga tanong, mukhang normal na mukhang nagnormal na si Aimee. Kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. Sangkatutak ang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte Suprema. At doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong, may kung ano-anong hatol. Kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. Sangkatutak ang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte Suprema. At doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong, may kung ano-anong hatol. Ito pa Totoo kaya ito? Kaya VP Sara, no? Ang dahi-dahi niyang maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dahi-dahi niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA. Disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Maraming kaso. Patay. Mukhang natauhan yata si Aimee Mabandang balita yan mga friend. Kaya pala hindi ko na nakikitang nagsasama kung saan-saan, di ba? Dati parati siya, kung nasan si Sayad, nandun siya, nakabuntot siya, para siyang aso, di ba? Ngayon wala na, di ba? Yung pala, ito na siya, Grabe, Mismo Senator Amy Marcos ang nagsabi na marami umanong nakapilang kaso, Nakatenga pa rin yung appeal before COA o Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential fund, Supreme Court. Tapos may COA proceeding sa 2023, confidential funds about OVP, pati na rin yung DepEd. Paliwanag ni Marcos sa ginanap na press conference ng senador noong Hunyo 5. Matatanda sa kabilang paratang laban kay VP Sara na hinihain impeachment complaint ay questionable ang paggastos ng confidential fund ng Office of the Vice President. Noong 2022-2023, samantalang bagaman idiniklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa issue ng technicality ay hindi umano ito nangangahulugang absuelto ng VP Sara sa aligasyon laban sa kanya. Totoo kaya to? Sa bakit pa hindi natin nakikita, di ba? Mga friend, si Baste! Puta, presidente na si Baste. Ito, sabi, nakakahiya naman kay dating senador and PDP laban President Nene Pimentel. Pinalitan lang siya ng and the basic objective of federalism. Pinalitan lang siya ng isang bastos na Duterte. Ano sabi, To give faith in and put into practice the 5 basic principles of PDP
the 5 basic principles of PDP, and the basic objective of federalism, and the basic objective of federalism, to perform my duties to perform my to duties the best of my abilities and capabilities, to the best of my abilities and capabilities, without fear or favor, without fear or favor, with the aiming view with the aiming view of furthering the objective of the party of furthering the objectives of the party and advancing the interests of the community and advancing the interests of the community to which it is dedicated, to which it is dedicated, and to conduct myself in a manner befitting a good and true PDP, and to conduct myself in a manner befitting a good and true PDP, so as to bring honor and prestige to the party, so as to bring honor and prestige to the party, and that I take this pledge without mental reservation or purpose or of evasion. and that I take this pledge without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. May lupa na naiwan ang namayapang Puta na, anong klase na yan? Padapa na, hindi na talaga PDP yan. Padapa na nga, tama si Ka-Percy. Padapa na yung PDP. Ka matay mo. Nene Pimentel ang presidente. Ano kaya masasabi ni Coco Pimentel? No? Tatay niya nagtatag nitong PDP na to, di ba? At may bagong order si presidente ng PDP. So, anong binaliktad ni BBM? Anong binalik ni BBM? Drug and corruption. Mayor Baste Duterte. Ibay talaga ni Baste. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Tayo ng bagong order ng presidente ng Padapa. Ang gusto ng... Ito ano ko lang, tingin ko lang naman ito kasi hindi ko rin naman talaga... Tignan mo yung ano niya, dito. Kala mo naka-long sleeve eh. Puno yan hanggang dito. Hanggang dito, puno. Tapos dito, puno rin. Oh. Hindi kaya yakuza to. Yan oh. Hindi na nagkasya sa katawan, umabot na rito eh. Mukha na lang niya walang tato. Mahulaan ko ano na sa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Rances kanina. May galit tayo. Galit na, lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yon kinuha ni Bongbong Marcos. Nandun na sana tayo. Tibay nito, butangin na, kakakapal ng mukha, no? Balik lang tayo kung ano yung plataforma. Ito ha. Noong 2016, si former President, si Rudy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. Alam mo, Baste, kung hindi ka tinulungan ni Amy Marcos yung tatay mo, at nangako yung tatay mo na ipalilibing niya yung tatay ni PBBM, talo yung tatay mo. Gumising nga sa katotohanan. Ang nagpanalo sa tatay mo, yung mga loyalista ng Marcos. Nakahilo. But it reflected the sentiments of the people. Yung masa, drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption. Talagang anak ng puta, no? Hindi nahihiya itong mga hayop na to. No? Ano gusto mo, patayin lahat ni BBM, yung ginawa ng tatay mo. Gunggong din talaga, naku. His Excellency, pag hindi mo ito talaga, anak ko, Mario Joseph. Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun ha. Ito si Sayad, oh. Her fate in the event she is impeached. If I get impeached, then that is my end. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President.
Pagtak At least may pinagkagastusan. At napakalaking bagay niyan kung gumastos man ng gobyerno para ma-impeach ka, ha, sayad. Napakalaking accomplishment yan ng gobyerno. Dahil magulo ka lang wala ka namang silbi. Kung ano lang ginagawa mo. Anong gumastos ng gobyerno? Nagnakaw ka di patunayan mo para hindi ka ma-impeach. Handa na pala siya ma-impeach Pero kung kumuha siya ng abogado, 16, tapos yung Supreme Court, doon siya ng takbo. Pero handa na siya mag-impeach, di ka pinagsasabi. ng pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan at babanatan nila ako. She also claims House Speaker Talagang walang no? Ang galing nilang magbaligtad, no, mga friend? Na magturo, ba? Ito si Romualdez. Martin Romualdez wants to become vice president. The Philippine Constitution says the president has the power to nominate a legislator from the Senate or the House of Representatives to fill the vacancy left in the office of the vice president. I really believe that we have reached the point of no return. They are really going after me. They are really going after, nakalimutan pa yung me, no? Ito ba, Sus Mariosep, itong, anong klaseng utak? Hindi nga niya alam na hindi siya pwedeng maging presidente, no? DepEd nga lang, hindi nga niya napabuti. Biglang kaka-appoint na sa kanya ni PBBM sa DepEd, biglang, if you give me 100 billion, I will, lahat ng problema tapusin ko sa DepEd within 6 years. Kung kinukuha niya na agad yung 100 billion para wala nang hearing yung mga tag ito, budget hearing, wala na, basta ibigay niyo na sa akin yung 100 billion. Ganun kasuga pa ito. Ngayon hindi nakuha. Paano 100 billion? Yung nga lang million, di pa maipaliwanag kung saan niya dinala, di ba? Baliw. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. Hindi. Ginagago mo tao, Sara Paliwanag mo yung sarili, yung side mo, hindi yung gusto nila ako tanggalin. Anong palagay mo sa gobyerno? Kagaya ng tatay mo, natanggal lang ng tanggal pag ayaw sumunod sa kanya, tinatanggal. Kagaya na nangyari doon sa yung sa AMLAC. Nakalimutan ko sinasabi ni Senator Trillanes kung sino yung naglabas nung mga bank accounts nila Karandang ba yun? Sinibak, di ba? Sure. Meantime, Vice President Duterte declines to answer questions about her alleged controversial misuse of funds. Asked about how her office was found to be violating the rules of confidential funds use as contained in a Joint Memorandum Circular or JMC. I will not answer a question na si Bons Magsupol ang nagsabi na there is a violation of the JMC. I will only answer kung nagsabi ang COA if there is a violation of the JMC. Di ba COA na nga, yung mga tag dito, marami nga silip yung COA na kasalanan mo, ba't hindi nasagutin mo? Vice President Sara Duterte appears resigned to her fate in the event she is impeached. If I get impeached, then that is my end. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Yun ang pinakamagandang sa totoo lang mga friend, pag na-impeach to, yun ang pinakamagandang pinagkagastusan ng gobyerno. Natanggal ito. Na istorbo. Sa totoo, istorbo lang. Walang ginawa ito diba? Kundi may bagyo. Nasa Germany siya. Nunod siya ng concert ni, concert. Kung ano. Anak ng puta. Tapos ito presidente. Ito, baste. Yung Davao mo. Marijuana ang mga Nabistong may lamang marijuana ang mga parcel sa isang warehouse sa Davao City. At dahil dyan, naghihigpit na ngayon sa mga package bago ipa-deliver. Aniya sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao Exclusive.
Isa-isang inamoy ng K9 Narcotic Detection Dog ng PIDEA ang 11 parcel na nakumpiska mula sa warehouse ng isang courier company sa Bunawan, Davao City. Sa inspeksyon, 6 sa mga parcel ang inupuan ng K9, indikasyong positibo ito sa iligal na droga. At tumambad nga ang kontrabando ng buksan ito ng mga otoridad. Kasalukuyang binubuksan ngayon ng mga tauhan ng PIDEA at NBI at maging tauhan ng courier ito ngang mga nakumpiska ng mga kontrabando dito nga sa warehouse ng courier dito sa Davao City. Kung makikita natin na positibo mga kapatid, may mga ayaw sa droga. Itong pamilya Duterte, putang ina, nandun naman sa mga warehouse yung droga, doon bumabagsak. Ano ba yan? Iwana, may nakita tayong mga illegal na mga kontrabando dito sa loob ng mga parcel. Naglalaman ang mga parcel ng high-grade kush, mga vape na may marijuana substance at marijuana oil. Tinatayang hindi bababa sa 5 milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang droga. Base sa tip na natanggap ng mga otoridad, galing ang kontrabando sa ibang bansa at dinala sa Luzon, saka i-deliver sa ilang lugar sa Mindanao. Nakakaalarma na raw iyan, kaya panawagan ng NBI. We are appealing to the public na pag may mga suspicious na activities, please coordinate with the PNP, the PDEA, and the NBI para masugpo pa natin ang mga crimes na ganitong klase. Sa ngayon, naghihigpit na sa pagbabantay ng mga parcel. Dadalhin naman sa PIDEA Laboratory ang mga nakumpiskang kontrabando para sa proper disposition nito. Inaalam na kung sino ang nagpapadala at padadalhan ng mga parcel na may droga. Ganun talaga. Kaso, pangsasalita lang, wala na yan. Baka wala na yan. Tanong. Sa mga nangyayari niya sa droga na yan, puro Davao ang ala. Sinong talentadong gago ang maglalakas loob na gumawa ng ganyan sa Davao? Nga? Alam nilang mahigpit ang Duterte sa droga. Pinapatay. Di ba? Sino? Kaninong tao yan? Warehouse ang binagsakan, ha? Sige nga. Ewan ko. Ito pa. Kung mapapansin ninyo, ang illegal drug... Low supply, high demand. The price is high. Davao na daw, pinakamataas. Bakit naman? Kasi linggo-linggo, may nahuhuli kayo dyan sa tuloy. Di ba? Pakinggan nyo to. Kung mapapansin ninyo, ang illegal drugs po dito sa Davao Region, sobrang taas na po ng presyo. Tayo na po ang pinakamataas sa standard drug price na in the entire Philippines. Nakikita natin na bigayan po dito sa isang bulto is 13,800 pesos ang per gram, which is 13,800 pesos per gram. Ang putang mahal, ano? Pinakamahal for the entire nation. So iba na po ang panahon ngayon. Kung mapapansin ninyo, ang illegal drugs po dito sa Davao Region, sobrang taas na po ng presyo. Tayo na po ang pinakamataas sa standard drug price na in the entire Philippines. Nakikita natin na bigayan po dito sa isang bulto. Nangina, pinakamataas na pala ang presyo sa Davao. Basta Duterte, pinakamataas na pala ang presyo sa inyo. Siguro high grade, no? Entire Philippines, pinakamataas sa entire Philippines. Is 13,800 pesos ang per gram, which is pinakamahal for the entire nation. So iba na po ang panahon ngayon. Pinakamahal sa entire nation. Iba na raw panahon ngayon. Sino ba ito? Ito yung presidente, Utang ina ninyo! Utang! Tangina, lutong, ano? I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Tulog na siya. Pagkatapos mag-request na ipatigil ang impeachment sa Supreme Court. Ina ninyong lahat! Utang na ba?
Putang ina ninyo! Putang ina ninyong lahat! Putang ina mo ka! Grabe na mga boss. Yan. Yung mga pinagtatanggol nitong mga senador. Hindi pa ba kayo nagbabago? Ay, mabuti pa to si Amy. Mukhang nagising na sa katotohanan. Na pag ito ang naging presidente, tapos ang bansang Pilipinas. Pero hindi na siguro aabot. Sana matuloy na nga ho. Ilang araw na lang at April 14 na, no? At magkakabukasan na dyan, no? Tama naman yung mga nagtatanggol dito. Nak ng putres naman, no? Pera lang yan. Sa bagay, yung Supreme Court na lang, dito. Kung paano gagawin yung Supreme Court dito. Kung, 15 justices sa Supreme Court, 13 appointed ni Digong. Ay, mga justices, tingnan nyo nga paglalaban nyo. Oo, si Justice Corona, na-impeach, na guilty, dahil lang sa, dollar account, no? Eto po tayo na, grabe ito. Diyos ko, ulol na itong, pag pinutik-silan pa sa Supreme Court to, talagang ewan ko na. Mag-collab na tayo, mga friend. Ito muna, bago tayo mag-collab. Yung nasa dahig, yung pinaka-the best president, sabi ng mga tanga. I would like to express my apologies, especially to Senator Ontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka, even in front of anybody. Gano'n talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako, kasi... the best president yan, putang. Ano pa hanapin nyo dyan? Aminado na siya. Bastos ako, walang iya ako, manyak ako. Lahat inaamin naman niya. Magnanakaw ako. The best president pa rin yan. Duterte. Anak ng putang ina. Ano ba klase tao na ng Pilipinas ngayon? Nakakahiya na kayo sa mundo. Galing ako sa baba. Salamat kayo, Mr. Chair. Hindi ako set. Ano yun? Yung parating sa nasabi itong hype nito. Ganito kasi ako, galing ako sa baba, mahirap lang ako, putang ina. Ang daming natanga nito. Sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin ng seryosong bagay ng war on drugs saka extrajudicial killings. Ako bastos Salamat man, wala ang hiya talaga ako. Yan ang totoo. Tigilin na po natin yung pagsisira at paninira sa mga institusyon. Hindi ba paninira, sinasabi ko, tingnan mo, para lang kakausap niya, kainuman niya no? Pero may nasabi hindi nila kasalanan. Ang ideya talaga kulang ng tao, kulang ng organization. Pero I heard the term, Mr. Chair, you have to have, Mr. President, tao, pati pondo ng pera. There are ways na i-strengthen ang PIDEA na hindi natin sinasabing Hindi mo dala sa istorya yan dito. Actually, okay. No. Excuse me, Mr. Chair. Miyembro po ako ng committee ito, ng subcommittee at ng Senado. So, I am just making an interjection. Pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang, I will do the same thing again and again and again, basta nandyan yung droga. Mr. Chair. Yes, ma'am. Mr. Chair, I believe we've given the proper leeway and respect to the former president. Hindi po ito midnight COVID briefing, and I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga. Pinag-uusapan po natin kung yung polisiya naging... May I just be clear on this? Yung ano yung lumalabas sa karakter ko, yung policy ko, yun na yung experience ko, kaya lumalabas yung sa utak ko, pati bunganga ko. Yun na yung galit ko. Galit
Talagang, tama ako. Nung unang makita ko itong hype na to, sabi ko, ulul to eh. Oo, tama ako talaga. Pero maraming bumoto rito dahil akala matino. Talaga ako sa droga, sasabihin ko sa inyo. Mainit ako. Dok. Thank you. Thank you, Mr. President. Lahat Ang galing ano, ang galing umarte talaga, artista talaga, di ba? Oh, mga natutulog sa kulambo, nagkakamay, nakachinelas, galit sa droga. Puta, lahat yung kanya yun eh. Oh. Teka. Bakit hindi pa asan na yung mga kasong sinampan ni Trillanes? Ha? Ombudsman? we are all the product of our own experience. Pero, yun, nasabi ko na rin, nalabas ko na yung galit ko. It's really a rage dito sa... anak lang rin ako ng mahirap. Anong koneksyon ng putang anak ka ng mahirap? Thank you, sir. I'm sorry, but tapos na ako. Nailabas ko na. Sige. Natawa ako dito mga pre, no? Si Butiki. Oh. Sige, Butiki, ipagpilitan mo pa. Oh. Sabi. Akala ko ba malakas ang Duterte sa mga OFWs? Oh, ito, si Butiki. Sara! BBM masigaw ng mga OFW sa lugar na kung saan man lugar to eh. Dahil si Butiki, oo. Wala talaga. Eto pa, natutuwa ako din sa mga reels eh, sa totoo lang. Pagtatak Duterte, asahan nyo, ang isasagot wala sa hulog. O eto, may presidente ito. Baka pwede niyo pong sagutin yung sinasabi ng Vice President Congresswoman Benny was saying that you're a brat. Would you like to address that comment of her po? Oo. Kasi hindi pa nga daw sumikat sa bata. Oo. Ang administration, and that is led by Malacanang Palas, ang Makabayan, ang Akbayan, ang members of the Liberal Party, yung mga pink and yellow, and sabihin na lang natin yung sixth category, all others. Meron yan silang narrative about Inday Sara. Kung napapansin nyo, paulit-ulit lang yan na sinasabi. At pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles, isa lang yan. Sinasabi nila, number 1, pro-China. Check. Number 2, brat. Check. Number 3, lukaret. Check. Crazy. At number 4, nakalimutan ko yung isa. Apat lang yan, anak ng putang na, presidente tinatakbo mo. Apat lang yung katangian mo, nakalimutan mo pa yung isa. Pero naisip niya rin. Ilustay. Lustay. Yan. Aray ko! Naisip niya pa rin pang-apat, lustay. Alam niya lahat yung katangian niya. Oh. Tapos sasabihin niya, sinisiraan siya. Di ba? Talagang ewan ko kung ano mangyayari sa Pilipinas. Basta yun pa rin ang sa akin. Pag itong impeachment na to, lahat-lahat, walang nangyari, at ito'y nakatakbo, naging inutil ang administrasyon na to. Tapos, ang kaso. Bakit hindi ko masasabing naging inutil? Yung administrasyon ni Digong, walang kasalanan si Dilima na ipakulong. At ang ginamit ng mga testigo, preso. Di ba? Eto, ang mga testigo dito kay Sayad, Madriaga, tauhan nila. Sino pa? Marami. Yung mga Armed Forces of the Philippines, testigo rin. Sarili niyang tao, yung Gloria, yung tungkol sa bribery na binibigyan niya ng pera, tauhan niya rin. Tapos walang mangyayari. Come on. I cannot see any logic in there. Naging inutil.
Yun na nga yun. Diba? Naging Duterte pa rin ang nanalo. Patay tayo dyan. Kulab na ho tayo. Shout out Manolito Manalo. Tama po kayo, sabi niya. Librado Ludovico, shout out. Blessed Saturday morning, Karox and all warriors. Naku, tama ka, Rox. Itong si Sayad ang malala na malinaw OA sa sikat ng araw. Sa halip na tumulong, siya pa ang buwang kaaway. O, di ba? Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Kawan Valencia, bossing, paghihiganti hanggang sa libingan or hukay. Mga siraulo din ng mga gustong na maging presidente yan. Hindi ba halata na may sayad dyan? Ewan ko, tanga na lang naniniwalang normal tong gaga na to eh. Sa totoo lang. Kaman Valencia ulit, bossing, nakakapagtaka lang sa mga abogagong ito eh, bakit ayaw nilang ituloy kung wala namang tinatago si Chakikay? Malaki siguro ang bayad sa mga hinayupak na yan. O yun ang parang eh. Hindi ba sila nanonood ng malita para hindi nila malaman ang mga nangyayari? Kumusta na lang sa lahat, Karaoke Warriors at sa pamilya mo. God bless as always. God bless, Ramon Valencia. Roland Bugarin, shout out. Kunyari ka pa, anong benefits ngayon ng pinagsasabi mo? Di ba gusto mo siyang mamatay para ikaw ang papalit bilang presidente? Bullshit kayong pamilya tutae. Ang nagpapagulo ng bayan. Totoo. Joselito mabait, shout out. Rolando Edralino. Baka sa kingdom ni Kibuloy ay laboratorio ng droga. Bakit di nila ito pasukin? Dapat ma-search itong kingdom ni partner ni Digunggong at Kibuloy. Duda nga ako. Baka si Digunggong nga tunay na may-ari niyan, pati yung mga diskaya kontraktor kay Digunggong yan. Front lang niya yan, sina diskaya. Kaya todo harang si Atty. Marcoleta Gunggong. Your guess is as good as mine. Rolando Edralin. Yun din ang nasa isip ko eh. Oh, Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox, at sa mga kabosing. Sir Rox, matagal nang may topak yung Saran Lustay na yan. Ang pamilyang salot sa lipunan, kaya dapat tapyasin ng mga salot talagang mga baliw sa kapangyarihan. Bigla akong natawa ko sa iyo, Sir Rox. Bulag pipi, pero dilat ang mata. Lahat ng kampo ni Dutay, mga baliw, dasal lang po at matuloy-tuloy na ang kaso ng baliw na yan, nang matahimik na po ang buhaya at lipunan. Ingat po and God bless po. God bless, Rodelia, ha. Mary Lebron, shout out. Rodelio Felipe, shout out. Tama, malala sakit niyan sa saraulo, magnanakaw pa. O, diba? Shirley Jaser, shout out. May mental health talaga si BP natin dyan sa Pilipinas. Kung ano-ano lumalabas sa bibig. Pag yan ang naging presidente, kawawa talaga Pilipinas. Kaya dapat pakinggan natin si Senator Trillanes. Kasi lahat halos na sinasabi niya ay totoo. God save the Philippines. Totoo yan, Shirley. 3JC Hope, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out, my friend. Sabi ni ano, uy, Pastor, kwentuhan naman tayo bukas. Namimiss na kita, totoo. Hello, Sir Rox. Si Sarah ho kasi, merong narcissistic personality disorder. Nasa pantasya lalan palagi si Sarah. Akala niya siya ang reyna, engkantada sa kanyang kaharian. Ang narcissist walang realidad ang isip, kaya ganyan siya. Totoo yan. May sira nga sa isang banda. Ibig mo sabihin, 3JC Op, buwang. 3JC Op, sa Rox, pag nakabalik ang mga Duterte sa Malacanang, hindi lang nila babawiin ang mga ginastos nila, kundi hihigit pa dyan. Wala tayong Philippine Sea, wala na tayong Kalayaan Island, at wala na talaga tayong freedom. Lahat ng bagay ay ipagbabawal ni Sara. Di ba yung mga visual sa mga eskwelahan, pinaalis ba naman? Kung di ba naman siya isa't kalahating tonto. Ang mga visual are
of reading and learning. Hindi lang hindi lang yan. Wala ng freedom of speech. Masahol pa tayo sa martial law. Totoo yan. Kaya nga, kailangan, pag yung Korte Suprema na yan, nagkamali, dapat taong bayan ang talagang gumalaw dyan. Wala nang magagawa yung Korte Suprema eh. Pag gumalaw ang people power, PGCO po ito. Sir Rox, sa mga Duterte ba mayroong normal sa kanila? Sa totoo lang, mula kay Duong Di hanggang sa mga apo, aber, wala talagang normal. Ang dami namang abnormal na nagtatanggol dyan. Srileta Heroes, shout out. Good morning po, Sir Rox. What's up? Watching from Japan. Kalat ni Baya, shout out. Elizabeth Iscareo. Good morning, Sir Rox. Sabihin na natin na may malaking sakit itong si BBM. Sabihin na natin may malalang sakit ito si BBM. Ganun talaga ang tao. Lalo na kung tumatanda na. Pero kung sinasabi nilang malala, bakit nakakaikot pa at ginagawa naman niya ang kanyang trabaho? Itong si Buwang Sara, may sayad ito sa utak at pang-mental na ang dating ito. Hay, ganyan ba ang gusto nilang maging susunod na Pangulo? Isang buwang at puro galit ang nasa utak nito. Totoo. Arnold Libusada, shout out. Sara ulo yan. Tumalon ka na lang sa bangin. Sumama ka, DDS. Kalatni. Good morning, Kasani. God bless your family. God bless, Kalatni. Friend Sherwin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara. Christiansen, Analisa Apolinar, shout out sa inyo, mga friend, Grabe po, Sir Rox, sabi ni Tria Delio. Yung pong mga pumapalakpak at nakikihiyaw po kay Sayad, ganun na po ba talaga? Kawilma at kagrabe po, Sir Rox, ang luwag po ng mga tornilyo nila sa kanila pong mga utak. Yun nga talaga. Sus Mariosep po, mahabagin langit, Sir Rox. Aba, mga kulukutoy, mga buwang, kung gusto ninyo nasambahin at paniwalaan ninyo yung inyong lukaret na poon, aba, wag nyo kaming idamay at isali sa pagkahibang ninyo, okay? Hindi pa nasisira ang pula namin para makianib at makisali sa kultong ninyong mga abaliw. Talaga lang po, Sir Rox. Sigurado ko pong halos mas nakalalamang na ang bilang po ng mga Pilipino sobra pong isinusuka itong si Tuliling Sayad. Kaya lang po siguro baka timing lang po at sigurado ko pong di papayag ang mas nakararami na yan pong si Sayad tuluyang makapanakop at makaagaw ng pwesto ni Kuting. Alam ko po, Sir Rox, lalabas ang ubod ng daming hormentado na sukang-suka po kay Sayad para po siya kalad ka rin at tuluyang matunaw kasama yung sinasabi niya pong revenge from the grave. Paghihiganti daw po mula sa hukay. Parang pag di po siya talaga tumigil sa kanyang pagkalukarit sa sobra na pong napuno ang taong bayan dahil sa suklam, di po malayo, Sir Rox. Pagkabaliw niya po, di niya po tinantanan. Malamang po sa alamang, Sir Rox, baka dun nga po siya sa hukay pulutin. Baka mismong mga taga-didisit pa ang magtulak sa kanya sa mismong bangin ng hukay. Si Amy, mukhang natauhan na, di ba? At di ko naman po talaga maintindihan, Sir Rox. Bakit di po nila masawa-sawata hanggang ngayon, yan si Sayad, at di mapanagot sa lahat po ng mga atraso niya sa pagnanakaw sa kabalbalan na ginagawa sa bayan.
mga Sir MBI, Sir Pogi, DILG, mga Sir DOJ, mga Mr. Blackjack, o ano na ba mga sir? Wala po ba talagang matinding latigo at galawan para ito pong asong ulol na wala pong makapagpatino at makapagpatahimik hanggang ngayon, nag-iisa lang po yung lukarit na kalaban ninyo mga sir. Tayo po ba talagang mga duwag lang po o puro lang po tayo lampasot? Ha mga sir? Para lang po pala tayong simuning ano po? Para ano pa po mga sir at nandyan po kayo? Wala din po palang silbi. At kaya lang pong paikutin ng nag-iisang lukarit na to. Naku, ewan ko nga sa inyo po mga leche, mga buisit, mga walang silbi. Galit ka na. Ano? Si Pista Bunaaw, shout out. Good morning po kuya sa mga ka-warriors. Tawa-tawa. Si Lustay, ang mas may sakit sa utak, paiba-iba mga sinasabi niya. Huwag ka nang lumayo. Meron nga dyan sa Davao, aso at buhaya. Kaya nga tanga yung hype niya. Chupista ulit Kayong nananalangin na wala na si BBM. Kilabutan naman kayo. Baka kayo ang tamaan niyan. At kayong humaba pa ang PBBM. Lord, dasal ko po. Protektahan po si PBBM. Amen. Chupista ulit Galit na galit kayo sa adik, pero sa drug lord, pinoprotektahan pa nyo. Simple lang yan. Kung walang drug lord, walang adik, yun nga. Ay nako. Desiree Pilae, shout out. Iba ang kislap ng mata ni Sara Lustay. Psychotic, luka-luka, baliw. In short, krung-krung talaga. Sinabi pa, Desiree. Marilo Pabianak, shout out Blessed Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Tila po ang paraan ng legal para maalis ang kapit nitong Sara without hiya ay dumadami pa. Nangungunsinti para tuluyan sana na makalaya ang bansang Pilipinas sa kamay ng mga ugat ng problema. Tanging Panginoon natin lahat ang kikilos. Gagabay at poprotektahan tungo sa kapayapaan at pagkakaisa nating lahat. Inilagay tayo sa ganitong sitwasyon ng Diyos upang ipakita niya na sadyang maraming matitigas ang ulo at ayaw mapabuti ang kalagayan natin. Naway magising na ng mahimbing na pagkakatulog ang mga bulag na kababayan natin bago pa mahuli ang lahat. God bless as always. God bless, Marilo Castro. PJ Siop ulit Sir Rox, kapag buhay na ang pinag-uusapan, kahit gaano tayo magkakalaban sa politika o kalaban man sa negosyo o sa school o trabaho, ang tao dapat ay may paggalang sa buhay. Hindi tayo dapat magsaya kung ang kalaban natin ay may sakit o na-aksidente. Dapat natural sa ating tao. Natural sa ating tao yan. Kapag ikaw ay naghangad ng hindi maganda sa buhay ng isang tao, kalaban man o hindi, kasalanan yan sa Diyos. Isang malaking kasalanan. Mababasa natin yan sa Book of Romans ng Bible. Hindi naman nakakapagtaka ang inasal ni Sara nang tanungin siya ng trolls, health issue ni BBM, at ang sagot niya ay good luck. Talagang napaghahalata mong kampon siya ng kadiliman. O, diba? Walang takot sa Diyos dahil nga wala naman silang Diyos. Ang dinidiyos nila ay ang kapangyarihan. Kaya wala akong kagana-gana kay Gadon. Kasi sa ginawa niya noon kay Pinoy, that was so kahindik-hindik. Baka naman nagbabago na si Gadon. PJ Siop ulit Sir Rox, maiba ako. Laging sinasabing malakas si Sara sa 2028. Kesyo mataas ang survey, kesyo ganito ganyan, pero pag may nagrarally, nananawagan sa EDSA rally, halos bokeh naman umate.
Pinagmamalaki nila 31 million daw na bumoto kay Sara. 32 correction, 32. Bakit ang 31 million kay PBBM? Bakit tuwing may rally di man lang maka 1,000 tao sa EDSA? Kahit pa kakanta paos na si Chavit sa kaka-invite ng rally, wala pa rin. Minsan lang nag-rally ang INC di pa nga halos 1 milyon. Yun at hindi rally para kay Sara. Kaya ang eleksyon sa 2028, hindi si Sara ang malakas, pero suportado kasi siya ng China. Kaya ang pera ay babaha sa eleksyon for vote buying at panglagay sa Comelec. Totoo yan. Kaya nga, pag yan nakatakbo, tapos na ang Pilipinas. 3J show ulit to. Si Rox, hindi naman dapat patunayan ni BBM na live yung pagsasalita niya sa araw ng kagitingan. Ba yun sa Bataan? Yun mismo nasa crowd ang makapagpapatunay na live yun at hindi fake. Buhay na kiking si BBM. Buhay at kiking si BBM. Hindi na magkanda-ugaga ang mga DDS kung paano nila talaga papatayin sa media si BBM. Heto at nag-hire sa isang DDS vlogger na itago natin sa pangalang Burgis na nasa Dubai ata. Medyo hindi buo ang loob nito kasi konting mahuli lang siya. Mabis ng fake news natataranta na kesyo nabasa lang daw niya sa chat group nila. Pag nahuli ito ng NBI, magkukumpisal ito at magkukumpisal ito nang wala sa oras. Check yun. Dapat nga itong lalo si Kibuloy, kung marunong lang yung doon. Dali lang paaminin si Kibuloy kung ano nalalaman niya sa sindikato. Kada pitikin mo yung iklog niyan pag hindi po tayo o kaya tubigin mo yung hayop na yan. Wala, alaga pa si Kibuloy. May private nurse pa po. Ano ba yan? Ay! 3J show po nito. Okay, Sir Rox. Di pa tayo tapos sa mga ribulto at imahe ng simbahan. Di lang ako makaporma lately kasi busy ang lola mo. Basta. Ipapaliwanag ko yan sa'yo, okay? Paliwanag lang naman. Kung maniwala ka, good. Kung hindi naman, hi. Ay, naku. Federico Tomas, shout out. Mas malala ang sakit ni Sara, kailangan pa check up sa mental. Totoo yan, Federico. Basta sa akin, 3J show. Friend Jane Labayna. Yung imahe na yan, na mga nasa altar, no? Nilalagay ko sa isip ko na parang ang kausap mo, retrato, picture ng di ba? Ganun. Ganun lang yun. Parang kausap mo yung picture. Kinakausap mo yung picture, pero sa mentalidad mo, ang kausap mo siya. Parang yung imahe na yan ay nagiging parang nagiging gitna. Pero minsan wala imahe, pwede ka magdasal diretso sa langit, di ba? Pwede mo naman siyang kausapin. God is everywhere, di ba? Yun lang yun. Pero paulit-ulit, yung mga imahe na yan, kung minsan nagiging source of miracle. Sa maniwala ka sa hindi, ba? Meron yung time na kagaya nung sa sinasabi ko na nga ba yung imahe sa Ubando. Birhen din ba yun? Oo. Pag hindi ka magkaanak, sasayaw ka sa Ubando, nagkakaanak diba? Nagkakaroon Kaya yun di ba? Ewan ko. For me, that's a miracle, di ba? Diba? Maraming kwento. Ito, sa mga deboto na mahal na po ang Jesus Nazareno. Kwento lang naman na
may time na yung imahe ng Poong Jesus Nazareno, sabi ng pumunta na tayo sa sabi ng sakristan, makita niya raw wala roon. Sa takot niya, nang gising siya ng pare. Yun. Nung tignan yung pare, nandun na ulit yung imahe. Pero, yung damit niya, may mga yata, parang mga damo-damo. Yun. Ay! Shout out, Dolor Garcia. Friend Amy Bingson. Eman Escalona, anak. Shout out. Christian Cheng. Ryan Rumura. Shout out, my friend. Boyong Kong, Balong. Mission accomplished. Hanggang bukas bumuli, no? Mga boss.